Magandang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Jeneline Ibanez Balboa. Ang pangatlong tagapag-ulat sa pangalawang grupo ng Unit 2. At tayo tapos na sa una at pangalawang tagapag-ulat. At natalakay na rin ang pagpaplano sa pagtuturo ng Filipino. Ngayon dumako naman tayo sa pagsasanay. Ngayon, meron tayong katanungan. Ano ang pagpaplano sa pagtuturo? Ano nga ba ang pagpaplano sa pagtuturo? Ang pagpaplano sa pagtuturo ay isang mahalagang proseso para sa mga guro. Ito ay ang pagbuo ng isang detalyadong plano para sa bawat aralin o unit ng pag-aaral. Layunin ito upang matiyak na ang mga mag-aaral ay matuto ng epektibo at ang mga layunin sa pag-aaral ay matamo. Meron tayong 5 bahagi ng pagpaplano sa pagtuturo. Una, layunin ng pag-aaral. Ano ba ang mga layunin ng pag-aaral? Ano ang mga partikular na kaalaman, kasanayan at pag-unawa na nais mong matamo ng iyong mga mag-aaral sa pagtatapos ng aralin o unit? Pangalawa, mga nilalaman. Ano bang mga nilalaman? Ano ang mga paksa, konsepto, o ideya ang ituturo mo upang mayatid ang mga nilalaman at matamo ang iyong mga layunin? Pangatlong bahagi ng pagpaplano ay ang mga pamamaraan. Ano ba yung mga estratehiya mo sa pagtuturo ang iyong gagamitin upang maihatid ang mga nilalaman at matamo ang mga layunin? At ang pang-apat, mga materyales. Okay? Anong mga kagamitan, teknolohiya o mapagkunan ang kakailanganin mo? Ito'y bahagi ng pagpaplano sa iyong pagturo. At ang pang-5, ang pagtatasa. Paano mo suriin kung natutunan ng iyong mga mag-aaral ang mga layunin? So, ang pagpaplano ng pagtuturo ay isang mahalagang proseso na nangangailangan ng oras at pagsisikap. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng pagpaplano ay malaki para sa mga guro at sa kanilang mga mag-aaral. Pangalawang katanungan sa pagsasanay. Bakit mahalaga na ang guro ay makagawa ng isang mabisang pagpaplano bago siya magturo? Bakit nga ba? Ito ay napakahalaga sapagkat ito ay nagbibigay ng direksyon at klaridad. Una, para sa guro, ang pagpaplano ay nagsilbing gabay sa guro sa paghahatid ng aralin. Malinaw na nakikita niya ang mga layunin, ang nilalaman at ang estratehiya na gagamitin. At para naman sa mga mag-aaral, nakikita ng mga mag-aaral ang malinaw na layunin ng aralin at mga hakbang na gawain para maabot ito. Mas madali para sa mga mag-aaral ang mag-focus at maunawaan ang mga konsepto. So, ang pagplano o ang pagpaplano sa pagtuturo ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga guro upang maghatid ng mga epektibong aralin at matulungan ang mga mag-aaral na matuto ng epektibo. Pangatlong katanungan sa pagsasanay. Ano-ano ang mahahalagang salik na dapat isaalang-alang bago gumawa ng plano sa pagtuturo? So, narito ang mga mahahalagang salik na dapat isaalang-alang bago gumawa ng plano sa pagtuturo. Una, ang mga layunin sa pag-aaral. Ano ang nais mong matamo
ng mga mag-aaral sa pagtatapos ng aralin? Anong mga kaalaman, kasanayan, at pag-unawa ang nais mong malinang sa kanila? Pangalawa, ang mga mag-aaral. Ano ang kanilang edad, antas, at ang kakayahan? Dapat angkop ang mga nilalaman at mga pamamaraan sa kanilang antas. At ano ang kanilang mga interes at pangangailangan? Ito'y kasali sa mga mahahalagang salik na dapat isaalang-alang bago gumawa ng plano sa pagtuturo. Pangatlo, mga nilalaman. Anong mga nilalaman o ano ang mga paksa, konsepto, o ideya ang ituturo mo? Okay? At ang pang-apat, mga pamamaraan sa pagtuturo. Ano yung mga paraan mo, mga estratehiya mo ng pagtuturo ang gagamitin upang maihatid ang mga nilalaman? At ang panglima ay ang mga materyales. Ano ba yung mga kagamitan na gagamitin mo o teknolohiya? O kung ano mapagkukunan? Kung anong meron, anong gagamitin mo? O paano mo gagamitin ang mga materyales upang mahusay ang pagkatuto ng mga bata? At ang pang-anim, ang pagtatasa. Paano mo susuriin kung natutunan ba ng iyong mga mag-aaral ang mga layunin? Okay? At ang pang-pito, ang oras. Kung ilang oras ang kailangan mo para sa aralin, kailangang nakaplano kung ilang oras. At ang pangwalo ay ang kapaligiran. Ano ang kapaligiran ng silid-aralan? Mayroon bang mga kagamitan o mapagkukunan na magagamit sa silid-aralan? Ito ay ang mga mahahalagang salik na dapat isaalang-alang bago gumawa ng pagpaplano sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng pagsaalang-alang ng mga mahahalagang salik na ito, masisiguro ng guro na ang kanyang plano sa pagtuturo ay epektibo, nakakaengganyo at nakakatulong sa mga mag-aaral na matuto ng epektibo. Ngayon natapos ng ating pagsasanay at ngayon mayroon tayong gawain. Una, mag-interview ng isang guro mula sa pampubliko o pampribadong paaralan. Magtanong ng mga detalye kung paano ginagawa ang isang banghay aralin o lesson plan. Humiram ng isang sipi ng naisagawang banghay aralin at suriin ang mga bahagi nito, alinsunod sa mga salik na taglay nito. Pangalawang gawain, ano-ano ang mga tunay na saloobin ng mga guro sa paghahanda ng banghay aralin? At ang pangatlo, ano-ano ang mga suliranin na kinakaharap ng guro sa paghahanda ng banghay aralin? At yun lamang po at maraming salamat.